Good day mga kabikami. Nakakalungkot din kahit paano kapag nakakabasa ako sa FB Marketplace ng bike na ibinebenta dahil quit bike na rin sila. Sabihin, ayaw na nila magbike. Marami na rin akong kakilala na nagsimulang magbike noong pandemic, nag-enjoy sa long rides. Subalit ngayon ay back to normal na, ay halos hindi na sila nagbabike. Ano kaya mga dahilan? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Sigat Paddy TV, Ken Violanda, John Pogi, Rigor Mortiz, Chris Awa TV, Hustler Vibe, George Nalzaro Jr. at sa kanyang kaibigan si James Shamus at kay Mark Anthony Descalzo at sa kanyang grupong GNT Bikers. Sa mga nice mong pa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. As some of you may know, isa ako sa tinatawag na pandemic cyclist. Ibig sabihin, ako ay naengganyo at nagsimulang magbike uli noong 2020 pandemic. Ang huli ko pang pagbabike before this ay noong pang 1998. Yes, nagbike lang uli ako noong 2020 pandemic. Kahit nag-back to normal na 2 years ago, tuloy pa rin ako sa pagpadyak dahil minahal ko ng hobby na to. Kaya gusto kong gawin ng video na ito ay dahil nais ko na tayong mga pumapadyak ay manatiling pumapadyak hanggang kaya pa nating pumadyak. Nais ko rin na yung dating hindi na nagbibisikleta ay bumalik sa pagpadyak. Dahil itong pagbibisikleta as means of transportation ay mabuti sa environment, at itong pagbibisikleta ay mabuti rin sa physical health, ganun din sa mental health natin. For me, itong pagbibisikleta ay isa sa pinaka-enjoyable na exercise na pwedeng magawa ng tao. Napaka-versatile din dahil pwede ka rito mag-cardio at pwede rin ang high intensity. Hindi rin ito magastos na fitness equipment dahil kahit basic bike lang ay pwede na. Unless, of course, ma-addict ka talaga sa bike at magkasakit ka ng upgraditis. Ang lakas pa naman makahawa ng sakit na to. Anyway, ang gusto ko ay ma-encourage ang marami sa pagbibisikleta dahil gusto kong maging malusog ang maraming Pilipino, physically and mentally, dahil napakamahal magkasakit ngayon. So ano ba yung mga bagay na nakakawalang gana o nakaka-discourage sa pagbibisikleta that can cause one cyclist to quit cycling? Hindi lang yan ang pag-uusapan natin, kundi mag-offer din ako ng ilang mga solusyon kung paano natin ito maiwasan. O kung di man maiwasan, paano natin ito malalabanan, itong mga discouragements na ito. So in no particular order, ito na ang una. Number 1, nasiraan ng bike at walang pambili ng pyesa. Nakaka-discourage talaga yan. Kahit nagagamit mo ang bike mo, pero ang daming tumutunog na kung ano-ano. Tapos, yung mga nakakasama pa o nakakasabay ay upgrade ng upgrade. Pero yung sa'yo, tunog ng tunog. Hindi ka naman siguro forever na walang pera. Kahit papaano, ay pwede mo rin pag-ipunan ng pyesa ng bike. May mabibili ka namang murang second hand na pyesa sa FB Marketplace kung marunong kang tumingin ng pyesa. O kung di ka marunong, magtanong ka sa marunong tumingin. O kahit mga ragusa lang sa Shopee kung hindi ka maselan. Very affordable yan. Nagtatagal din naman yung mga yan, tulad ng mga mamahaling pyesa. Kung hilig mo talaga ang pagbibisikleta, pag-iipunan mo yan. At kung nagkaroon ka naman ng extra na pera, mabuting bumili ka na rin ng spare parts na pwede mong itabi, tulad ng brake pads, gulong, at inner tube. Yan kasi yung ilan sa mabilis makonsume at masira. Makabubuti rin na maging maingat sa paggamit ng bike. Minsan kasi yung pagkasira ng bike natin ay tayo rin na may kasalanan, tulad ng masyado kong mabilis kahit alam mo naman na matraffic. Siyempre, preno ka ng preno, mabilis mapuputput ang brake pads mo at pati na rin ang gulong mo. Pag palagi mabigat ang gearing mo, kahit di ka naman karerista, pwede kang malagutan ng kadena o pwede maagang ma-stretch ang kadena mo. Kung magana ang pagpadyak mo, mas magtatagal ang mga pyesa mo. Next na dahilan ay meron na kasing motor o other mode of transportation. Yung dating nagbabike commute, nakabili na ng motor na pang-commute. Hindi ako sigurado kung bakit ganun. Kahit may motor na sila sa pag-commute at naroon pa rin naman yung bike nila, pwede naman sila mag-bike to work paminsan-minsan o mag-bike pag walang pasok. Bakit napabayaan na rin nila ang pagbibisikleta? May mga kilala akong ganyan. Tinamad ng mag-bike kasi may motor na sila. Maring nasa isip nila na bakit pa akong papakihirap sa pagpadyak? May motor naman ako para mapasyalan ko yung gusto kong pasyalan. Maaring ganun. Pwede rin iniisip nila, hindi na ako sinlakas tulad dati. Baka hindi na ako makasabay sa kanila, kaya hindi na lang ako sasama. Hanggang tuluyin ng makatamaran ang pagbibisikleta. Ang tanong ko lang sa inyo, kung may motor na kayo at di na kayo nakakapag-bike, ano na ang exercise o physical training ninyo? Delikado sa kalusugan ang kawalan ng anumang ensayo. Mabilis tumanda ang katawan. Next, ay ang pagkakasakit. Naka-discourage din ito. Katulad din ng maaaring iniisip kanina. Mahina na ako, hindi na ako makakasabay, ayoko na. Dito nakaka-inspire yung kwento ni Ian Howe. Halos ganyan mismo ang iniisip niya noong una, nung siya ay na-hospital dahil sa chronic kidney disease at nung nagsimula na siya ma-dialysis. Kaya mula noon, ay puro short ride na lang ang ginagawa niya.
Pero napansin niya na mas lalo nanghihina ang katawan niya. Kaya ang ginawa niya, unti-unti niya sinubukan mag long ride. Ngayon, tumitiran siya uli ng 100 plus kilometers. Minsan pa nga, umabot pa ng 200 plus. Bakit hindi mo subukan? Kaysa naman magmukmuk ka na lang dyan o magdramang bukid at maghintay na lamunin na lang ng hukay. Kahit may sakit, pwede mo subukan magbike uli. Kahit pa unti-unti lang, kahit mabagal ang progress pa rin yan. Ang sumunod ay ang maling sukat ng bike o maling bike. Baka naman ang bahay ninyo ay nasa bundok at trails ng daan pero road bike ang bisikleta mo. Magamit mo man yan ay mabilis siyang masisira. Hindi lang yun. Pag ginamit mo halimbawa sa trails ang road bike, pwede rin sumakit ang ilang bahagi ng katawan mo like balikat, kamay, etc. Pwede rin sumakit ang ilang bahagi ng katawan mo kung mali ang sukat ng bike mo. Halimbawa, 5'2" ka lang pero ang size ng mountain bike mo ay large. Yes, kahit 26er lang pero kung large ang frame mo at 5'2" ka lang, hindi yan para sa'yo. Kung malit naman ang frame para sa'yo, kagaya ng sa case ko, pwede mo yung daanin sa haba ng stem at kaunting atras ng saddle. Ang mahirap remedyohan ay ang sobrang laki ng frame. Imaginein mo, every ride mo, sumasakit ng katawan mo o mayroong part ng bike mo na nasisira dahil mali nga ang sukat ng frame o mali ang bike. Nakakawalang gana yan. Kung maraming trails sa inyo at naka-road bike ka, I suggest makipag-swap ka sa XC mountain bike o gravel bike o rigid MTB. Just make sure lang na sukat sa iyo ang size ng frame ng ipapalit mo. Ganon din, kung masyadong malaki o maliit sa iyo ang frame ng bike mo, pwede ka makipag-swap ng frame sa frame na sukat sa iyo. Ang isa pa ay walang makasama. Ito ay maaaring chain effect ng mga naunang dahilan. Nag-quit na o tinamad na sa pagbibisikleta yung mga dating kasama mo, kaya ikaw na lang ang natitirang pumapadyak ngayon. At ngayon ay tinatamad ka na rin dahil wala kang makasama. Nung nalipat ako rito sa Pangasinan about 2 years ago, mahigit isang taon din akong solo ride dahil nga wala man nung kakilalang cyclist dito sa San Carlos City, Pangasinan na pwede kong iyain. Na-enjoy ko rin naman ang solo ride as much as group ride, pero hindi lahat ng siklista ay tulad ko. Yung iba ay gusto nilang may kasama sila sa long ride at hindi makapag-ride na walang kasama. Kung gusto mo talagang may kasama sa ride at di na pumapadyak yung mga dati mong kasama, bakit di ka humanap ng bagong mga kasama sa ride? Of course, hindi ka agad makakahanap ng mga kasamang makakasundo mo o magugustuhan mo. So hanap ka lang uli ng ibang mga kasama. Ganun talaga ang buhay. Itong mga kasama ko ngayon sa ride ay na-meet ko lang through social media at YouTube this year. This year lang. Kaya hindi ako palaging solo ride ngayon. Sa palay ko, matagal-tagal ko rin sila makakasama sa mga rides ko. Isa rin sa nakakawalang gana talaga ay yung manakaw ang bike mo dahil parang back to zero ka. Pero yung mga kakilala kong nanakawan ng bike, hindi nagtagal ay bumalik din agad sa pagbibisikleta nung nagka-bike sila uli. Kagaya ng nasiraan ng bike, makakaipon ka pa rin naman ng pera para makabili o makapagbuo ng bagong bike. Kung manakawan ka ng bike at hindi mo na talaga nabawi, I suggest magsimula ka magbuo uli ng bike. Kung hindi ka maselan, pwede ka makabili sa FB Marketplace ng second hand na frame sa napakamurang halaga. Unti-unti mo nang bilhin ang mga kailangan mong pang pyesa sa Shopee at FB Marketplace. At malay natin, yung mga nakakaalam na nangyayari sa iyo, ay baka mag-donate pa sila ng mga piyesang kakailanganin mo. At habang nagbubuo ka ng bike, baka pwede ka manghiram na lang muna kung meron kang kaibigang mahiraman para lang makapag-ride ka habang nag-iipon ka pa ng piyesa. At kapag nakabuo ka na ng bike, ingatan mo na, mag-invest ka sa magandang bike locks, at least 2 bike locks. Ilock mo ang bike mo kahit sa loob ng bahay. May mga nabalitaan kasi akong ninakaw ang bike sa loob mismo ng bahay nila. Nagtanong din ako sa Facebook kung ano na yung mga nakakawalang gana sa pagbibisikleta at heto yung mga sagot nila. Yung pumapadyak ka tapos marami ka naririnig na maingay sa bike mo. Kung wala kang bike, walang bike park sa pupuntahan mo, ulan, yan malaging bad weather. Kaya lang pag nagkakataon na nagpaplano ka at bad weather talaga, malas lang. Yung nag-meet tapos walang sumipot, patag lang daw pero 5 AM ang usapan, nabot kayo ng 10:30 AM. Nakasagasa ka ng etchas, lagi kang flat, pakyat na padyak. Diban po sa oras ng meet up, nakakaurat pero kailangan tanggapin. Pag may pikon, init ng panahon, madami sa news na mamatay sa heat stroke. Kaya dapat magang riding nyo para hindi kayo buti ng tanghali. Pag inatake ng rayuma yan, kasakit. Hindi pa nakakalayo, flat tire na agad. Kung meron pa kayong mga nice idagdag sa mga nabanggit na nakakawalang gana sa pagpedal, paki-comment na lamang po sa ibaba. Mag-comment na rin po kayo kung meron kayong mga katanungan. This is Become Cyclista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Salamat po sa panonood.